Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotions ngayong March 19. Desperate for God, Hannah, na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse po yung araw ay galing sa 1 Samuel chapter 1. At ang sabi po sa 1 Samuel chapter 1 verse 10 to 11, she was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. And she showed a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant, and remember me, and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to the Lord all day of his life, and no razor shall touch his head. Ang kwento ni Hannah ay kwento ng isang pusong sugatan ngunit puno ng pananampalataya. Siya ay matagal na walang anak at sa kanilang kultura noon, ang pagiging baog ay itinuturing na kahihiyan. Bukod sa personal na sakit, nakakaranas pa siya ng pangungutya mula sa ibang tao. Ngunit sa halip na lumayo sa Diyos, mas lalo siyang lumapit sa Kanya. Sa gitna ng kanyang matinding kalungkutan, pinili ni Hannah ang panalangin. At dito papasok ang ating tatlong katuruan. Ang una ay, Hannah was desperate for God's help. Umabot si Hannah sa punto na wala na siyang ibang matakbuhan kundi ang Diyos. Minsan, ang desperation ay hindi kahinaan. Ito ang lugar kung saan nagsisimula ang tunay na pananampalataya. Kapag nauubos ang sariling lakas natin, doon natin natututunang lubos na umasa sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi lumalayo sa mga taong desperado sa Kanya. Sa katunayan, mas lalo niya silang nilalapitan. Second, Hannah devoted herself to prayer. Hindi lang basta nagdasal si Hannah. Ibinuhos niya ang kanyang puso sa Diyos. Ang kanyang panalangin ay tapat, emosyonal at puno ng surrender. Hindi niya itinago ang kanyang sakit, kundi binigay niya ito sa Panginoon. Ito ang tunay na prayer life. Hindi perfectong salita, kundi totoong puso. Kapag ginagawa nating unang response ang panalangin kaysa pag-aalala, dito natin nararanasan ang kapayapaan ng Diyos. At panghuli, Hannah received what she prayed for. Sa tamang panahon, sinagot ng Diyos ang panalangin ni Hannah at pinanganak si Samuel. Ngunit higit pa sa answered prayer, ipinakita ni Hannah ang tunay na faith nang ialay niya ang kanyang anak pabalik sa Diyos. Ipinapakita nito na ang blessing ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa layunin ng Diyos. Minsan, sinasagot ng Diyos ang panalangin natin hindi lang para pasayahin tayo, kundi para gamitin tayo sa mas malaking plano niya. Yun lamang po.